Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kahapon, sa ating pagninilay, nabanggit ko sa inyo na nakikilala natin ang pag-uugali ng isang tao o ang katangian ng isang tao sa pamagitan ng dalawang pamamaraan. Una ay sa kanyang pananalita at gawa, at ikalawa, sa mga taong malapit sa kanya na nagsisilbing saksi. Nitong nakaraang 2 araw, pinagnilayan natin ang Mahal na Birhen, ang kanyang mga katangian sa pamagitan ng mga saksi, katulad na lamang ng Anghel Gabriel, na kung saan ang mga pananalitang pagbati namumutawi ang mga gandang katangian ni Maria. Ganon din, nung dinalaw ni Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth, narinig natin kahapon, doon pinagnilayan naman natin ang kanyang mabubuting katangian dahil sa kanyang gawa. Sa araw na ito, narinig natin ang dakilang awit ni Maria na Magnificat. Pagninilayan natin ngayon ang iba pang katangian ng Mahal na Birhen sa pamagitan ng kanyang pananalita. Ano nga ba ang mga katangian ng Mahal na Birhen na siyang nilalaman mula sa awiting ito? Kung tutuusin, marami ang mapupulot nating aral, subalit ituon lamang natin ang ating sarili sa 3 konkretong aral upang mas madaling maalala. Ano-ano nga ba ang mga aral na ito? Unang aral, pagpupuri at pagkagalak. Bakit pagpupuri at pagkagalak? Dahil ang mga unang pananalita na binigkas ng Mahal na Birheng Maria sa awiting ito ay papuri at galak. Sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. Marahil magtatanong tayo, ano kaya ang nag-udyok o dahilan bakit gano'n na lamang ang pagpupuri at pagkagalak ng Mahal na Birhen? At tutugunan niya ng dahilan. Sabi niya, dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang Diyos na tagapagligtas ay gumawa ng mga dakilang bagay sa Mahal na Birhen. At sa mga bagay na iyan na ginawa ng Diyos, nararapat lamang na bigyan siya ng papuri at dapat lamang na magalak ang isang tao na pinagkalooban ng mga dakilang bagay ng Diyos. Katulad na lamang ang mismong salmo natin ngayon at naging tugon natin, sabi natin, Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Bakit ganun ang pananalita at awitin ng salmista? Dahil maliwanag sa salmista na maraming kahanga-hangang ginawa ang Diyos sa bayan ng Israel. At marahil sa kanya ring sarili, kaya ang panyaya niya, purihin natin ang Diyos. Ikalawang katangian ng Mahal na Birhen. Ito ay ang pagpapasalamat. Bakit pagpapasalamat? Dahil matapos banggitin ng Mahal na Birheng Maria ang mga katagang pagpupuri at kagalakan, inisa-isa ng Mahal na Birheng Maria ang iba't pang ginawa ng Diyos sa kanya.
At hindi lamang sa kanya, kung hindi sa bayang Israel. At ang mabubuting ginawa na ito ng Diyos, nararapat lamang na pasalamatan. Katulad sa unang pagbasa, narinig natin ang salaysay tungkol kay Ana, na kung saan dininig ng Diyos ang kanyang panalangin, pinagkalooban siya ng anak. Ngayon ang tanda ng kanyang pasasalamat ay ihandog ang anak niya sa Panginoon. Mga kapatid, ganyan din ang kalooban ni Maria. Sa pagkakaloob sa kanya ng Diyos at sa paghirang sa kanya na maging ina ng manunubos, ganoon na lamang ang kanyang pasasalamat. Yaan ang ikalawang aral na ibinabahagi sa atin mula sa awiting ito. Ang katangian ni Maria ng pagpapasalamat. Ikatlong katangian ng mahal na Birhen ay ang pagpapakumbaba. Mismo sa awiting ito, ilang beses nabanggit ng mahal na Birhen kung paano ang mga makapangyarihan ay tinanggalan at ibinagsak mula sa kanilang trono. At yaon namang mga abang alipin ay itinataas sa kanilang abang kalagayan. Patunay lamang na ito'y sinasalamin mismo ng buhay ng mahal na Birhen. Sino nga ba siya ng kapanahonang iyon? Ni hindi siya anak ng emperador ng Roma, ni hindi siya anak ng tetriyarka ng Judea, ni hindi siya kilala. Walang may pagmamalaki maliban sa siya'y namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung sino pa ngayon ang mga walang-wala, sila ngayon ang itinataas. At iyan ay sinasalamin sa buhay ni Maria, ang pagpapakumbaba. Tatlong katangian ni Maria na nilalaman sa awit na Magnificat na dapat nating tularan. Ito ay ang pagpupuri at pagkagalak. Ito ay ang pagpapasalamat at ito ay ang pagpapakumbaba. Ang tanong ngayon, sa papanong at konkretong pamamaraan natin, matutularan ang mahal na Birhen ng kanyang pagkagalak at pagpupuri, ng kanyang pasasalamat at ng kanyang kababaang loob. Mga kapatid, marahil sa ating buhay, nagampanan na natin ang pamamaraang ito. Ang problema lang, hindi palagian. Ang tinutukoy ko na gawain at bahagi sa tinatawag na tradisyon at kustumbre ng simbahan ay ang pagdarasal ng Santo Rosario. Bakit? Tandaan natin, ang isang taong nagdarasal ay mapagkumbaba. Ang isang taong lumalapit sa Diyos ay mapagkumbaba. Dahil ang kabaliktaran naman, ang isang taong hindi nagdarasal, mayabang. Ang isang taong hindi lumalapit sa Diyos, mayabang. Hindi siya nagdarasal, hindi siya lumalapit sa Diyos dahil hindi niya kailangan ang Diyos. Pero sa isang taong nangangailangan sa Diyos, tanda iyon ng kababaang loob. Kaya ang pagdarasal na mismo ng rosaryo at kahit ano pang panalangin, kapag tayo'y dumudulog, tanda iyan ng ating kababaan
dahil alam natin kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa sa buhay na ito. Ikalawa, paano naman natin may papamalas ang ating pasasalamat, ang ating pagpupuri, at ang ating pagkagalak sa pamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario. Alalahanin natin mga kapatid, na sinasalamin ng bawat misteryo ng Santo Rosario ang mismong buhay na meron tayo. Halimbawa na lamang, ang Santo Rosario ay may 20 misteryo na nahahati sa 4. Nariyan ang misteryo ng tuwa. Nariyan ang misteryo ng kalungkutan. Nariyan ang misteryo ng liwanag. Nariyan ang misteryo ng tagumpay. We have the joyful, the sorrowful, the luminous, and the glorious mysteries. Ano nga ba ang saysay ng mga misteryong ito sa Santo Rosario? Bagaman sinasalamin ito o tinutukoy nito ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus na may kaugnayan sa Mahal na Birhen, alalahanin natin ang tagumpay na iyan na meron ka sa tagumpay ng Mahal na Birhen. Sa pamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario, na ipapamalas natin ang ugnayan ng ating sarili sa mismong buhay ni Maria at sa buhay ni Jesus. Kaya nga, huwag nating mamaliitin ang Santo Rosario. Nasasabihin mo, marunong na ako niyan. Marunong ka nga, di mo namang ginagawa araw-araw, edi walang saysay. Ang hamon sa atin ay, sikapin mo na araw-araw maglaan ka ng panahon para magdasal ng Santo Rosario. Marami magsasabi sa atin, Father, nakakakuha lang yan ng panahon ko. Ilan sa atin ang mga may trabaho? Kapag ikay papasok ng pagawaan o papasok ng opisina, marami sa atin na stuck sa traffic. Ni hindi ka pa naman dumarating sa trabaho mo sa loob ng 20 at 30 minuto. Kapag ikay nakasakay sa bus, sa jeep, o tricycle, ba't di mo kunin ang rosaryong iyan at magdasal ka? Walang masama na ipahayag ang pananampalataya sa publiko. Huwag nating ikahiya na tayo'y nagdarasal. Ang ikahiya mo ay kung gumagawa ka ng kabalastugan sa publiko. Ang isang mabuting gawain, hindi ikinahihiya. Ang dapat mahiya ay ang mga taong gumagawa ng masama. Ang pagdarasal ng rosaryo ay kaaya-aya. Gawin natin iyon. Subalit kapag ginagawa natin ang rosaryo, alalahanin natin na ang panalangin ito ay ginagawa ng mataimtim, hindi minamadali, na para bang kinakarera. Naalala ko minsan, may bahagi ko lang sa inyo. Ako po'y batang pare. Ang una kong assignment ay assistant sa katedral. Dahil doon, kadalasan ng misa ko sa umaga, lahat naman ng misa halos ay may pagdarasal ng rosaryo bago magsimula. Pero sa mga unang linggo na naroon ako, habang nagdarasal ako, hindi ko maintindihan ang dasal ng mga manang. Ano po? Kaya hindi na ako nakatiis. Matapos ang misa, nilapitan ko po sila. Sabi ko, good morning. Nangumusta. At tinanong ko. Sabi ko, Sister, ano po yung dinadasal nyo kanina bago ang misa? Sabi nila, Father, hindi mo alam ang rosaryo. Ay sabi ko, ay rosaryo po ba iyon?
Sabi niya, bakit Father? Wala po akong maintindihan. 5 kasi kayo nagpapaligsahan. Isipin niyo yun. 5 sila, nag-uunahan ng pagsabi, Aba, Ginoong Maria, napupuno ng grasya. Huminga ka naman. Huminga ka naman. Hindi yan paligsahan kung sino matatapos. Namnamin mo ang bawat salita na binabanggit. Ika nga ng mga banal. Tinawag iyan na rosaryo, galing sa salitang Latin na rosarium, ibig sabihin, a collection of roses, a flower of roses. Bakit? Dahil bawat salita o panalangin ng Aba, Ginoong Maria mula sa ating bibig, yan ay parang mga rosas mula sa atin dito sa mundo na iniaalay natin sa paanan ni Maria sa langit. At ang nagdadala ng mga rosas na iyon, ng mga Aba, Ginoong Mariang iyon, ay walang iba kung hindi ang mismong guardian angel natin. Siya ang nagdadala sa langit. Kaya nga sabi ng Panginoon sa isang bahagi ng Ebanghelyo, ang aking mga anghel ay nananaog at umaakyat sa langit. Dahil yan ay yung katotohanan. Pero kung napakabilis natin magdasal ng Santo Rosario, matapos ang Rosario, alam niyo mangyayari? Ang guardian angel mo pagod na pagod. Dahil sa sobrang bilis. Isa pa, tandaan niyo ito. Sabi naman ni Saint Bernard Clairvaux, isang banal na lubos ang pagmamahal sa mahal na Birhen, na kung tutuusin, marami siyang nasulat na aklat at panalangin at awit tungkol sa mahal na ina. Isa sa mga kilala ay ang tinatawag na memorare o remember. Sabi ni Saint Bernard, kapag binibigkas mo ang bawat misteryo ng rosaryo, huminto ka. Limbawa, nabigkas mo the first joyful mystery, the Annunciation. Huwag ka agad hihirit ng Our Father who art in heaven. Minsan kung tayong prayer leader, kaya nating makontrol yon. Pero pag hindi ka prayer leader ng rosaryo, sabihin natin, sinabi mo ngayon, the second joyful mystery is the visitation, may mga kasama ka talaga dyan, nahihirit ka agad ng Our Father. Dandahan. Pause for a while. Magnilay ka sa misteryong iyan. Anong ibig sabihin magnilay? Ipasok mo ang iyong sarili sa misteryo. Unawain mo ang pangyayari sa misteryo. Pagpulutan mo ng aral ang misteryong iyon. Bakit? Dahil walang saysay rin ang pagdarasal natin kung hindi natin pinagninilayan. Naalala niyo ba ang isang panalangin kapag natapos nating sabihin ang Hail Holy Queen? Anong panalangin na iyon? Sasabihin natin, let us pray. O God, alam niyo yun? Sige nga, sundan niyo ako. O God, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us. Pinapasunod ko lang kayo kasi gusto ko gising kayo. Alas 4, ha? Gising. Has purchased for us the rewards of eternal life. Grant, we beseech you, that by meditating, ayan, nilakasan ni Father kasi ang iba dyan, tulog na tulog. Meditating. Anong ibig sabihin nun? Pinagninilayan. That by meditating the mysteries of the Holy Rosary. Kung hindi ka humihinto sa bawat misteryo at hindi mo pinagninilayan iyon, anong nangyayari? Ituloy natin ang dasal. Sabi natin,
that by meditating these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, anong susunod? We may imitate what they contain and obtain what they promise. Dalawang salita na naman, tatawagin pa sa inyo. Imitate, gayahin, tularan. Paano mo tutularan ang mga magagandang halimbawa ni Maria? Paano mo matutularan ang magandang halimbawa ni Jesus? Kung sa pagdarasal mo ng Santo Rosario, hindi ka humihinto para pagnilayan ng misteryong iyon. At maliban doon, sabi, ikalawang salita, and obtain. Obtain. Anong obtain? Para makamit ang kanilang pangako. Kaya mga kapatid, sikapin natin na kapag tayo'y nagdarasal ng Santo Rosario, nawa ang mga naibahagi kong aral sa inyo, bigyan niyo pahalaga. Dahil ito ang tatandaan niyo. Gaano man tayo kamakasalanan, gaano man tayo kahina sa mundong ito, pag kumakapit kapag tayo'y kumakapit lamang sa mahal na ina at hindi bibitaw, dadating ang wakas na ang mahal na Birhen naman hindi tayong bibitawan. Makamit lang natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.